So yun po ang naging umpisa ng political stress na binabanggit ng internal medicine doctor namin sa St. Luke's, Quezon City. At wala naman po sa lahi ni Mayora Mayta ang cancer. Kaya dahil sa political stress, dinibdib niya masyado yung pagtanggal sa akin bilang gobernador na wala namang basehan. Nag-manifest ang kanyang cancer cells at na-develop siya ng breast cancer, stage 2. Namatay na ako ng tatay, namatay na ako ng nanay. Oh. Namatay na ako ng anak. Namatay na ako ng asawa. Ang kamatayan po, ang kamatayan po ay parang magnanakaw sa gabi. Narito po tayo ngayon sa ancestral home ng mga ehersito sa Pagsanhan, Laguna na itinayo noon pang 1912. Ito ngayon ang tirahan ng dating gobernador na si E.R. Ejercito na inibitahan po tayo para sa isang house tour at kwentuhan. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Halika na, pasok na tayo sa loob. Hello! Uy! Parin Julius! Tom! Kamusta ka? Kamusta? Long time no see? Welcome to the Don Porong 1912 Ancestral Mansion. Oh my gosh. Don Porong Ejercito 1912 Ancestral Mansion. At Christmas na Christmas pa rin dito sa lugar ninyo. Everyday Christmas dito. Ito mga anak mo? Yan, ako, si Alalabang Vice Governor ng Laguna, George Jericho Ejercito. Kilala ko to, artista to eh. Batang Asyong Salonga at Batang Rinaldo. At board member, Maria Guadalupe, Julia Ejercito. Sige, so kwento mo na sa amin, ano bang history nitong bahay na ito? Well, itong bahay na ito ay ginawa ng aking great-grandfather na si Dr. Telesforo Vasquez Ejercito na taga Cavite City. At siya isang magaling na doktor. And fortunately, na-appoint siya as the provincial head doctor of the Laguna Provincial Hospital. Kaya from Cavite City, napunta si Don Porong Ejercito, na Dr. Telesforo Vasquez Ejercito, great-grandfather ko, dito sa Pagsanghan, Laguna. Matandang litrato na kinuna noong 1935. Ayan. Sino-sino ito mga nasa litrato? This house was built in 1912. Kaya this year, 2025, ito ay 113 years old. Wow, ganun katanda, no? Yan. 113. Kaya lumang-luma na itong bahay na ito. At nakilala po ni Don Porong Ejercito na lolo ko, si Doña Lucina Abella Lisa. Doña Lucina Abella Lisa na taga Pagsanghan, Laguna. Sino lolo mo dyan? Ang lolo ko, si Don Porong. Don Porong. Dr. Telesforo Vasquez Ejercito. Na tubong Cavite City. Kito, pogi, kamukha ni President Manuel Quezon. Kaya nga, akala ko si Quezon eh. Gwapo talaga yung mga ehersito eh. Oo nga, manang-mana ka doon. Mga lahing, Spanish-Chinese. So pareho silang old rich. Doktor ang lolo ko, si Don Porong, si Doña Lucina naman, ay hasindera. Maraming koprasan at lupa dito sa lalawigan ng Laguna. So apat po ang kanilang naging anak, no? Si Doña Pilar Ejercito Hoxon, Don Zacarias Ejercito, Don Antonio Ejercito, o Dr. Antonio Ejercito, at ang lolo ko, na si Don Emilio Lisa Ejercito, the first sanitary engineer of the Philippines. Ayan. Kaya napagawa nila ang bahay na ito noong 1912. Ayan, nakalagay 1912.
Ito mismo yung bahay na titirahan mo ngayon. Yes, ito po ang Kung saan tayo tinitirahan ko nandun ngayon. Yes, 1912. 1912. 1912. At saka nakapungsoy siya, facing the east ang bahay. Oo, galing ano? Mataas na lupa, Oo. sa bundok. Oo. Kaya this year, 113 years old na po yung bahay. Wow. Ayan. So ngayon, itong apat na magkakapatid ay nagpalabunutan sa dami ng lupain ni Don Porong Ejercito at Doña Lucina Abella Lisa Ejercito sa lalawigan ng Laguna. Nagpalabunutan yung apat na kapatid. At sa dinami-dami ng lupa ng mga ehersito sa lalawigan ng Laguna, nabunot ni Don Emilio, ang lolo ko, ang Don Porong Ejercito 1912 Ancestral Mansion. Oh, ito Kaya yun. dito na po tayo. Oo. Yan. Yan. Ito si po Lolo. ang wedding picture ng grandparents ko. Ito na ang grandparents ko. Kasi yung great-grandparents ko, si Don Porong at Doña Lucina Abella Lisa Ejercito, ito na ang grandparents ko. Si Don Emilio Lisa Ejercito, the first sanitary engineer of the Philippines, na pangasawa niya ang napakaganda Ang ganda. na Doña Maria Marcelo Ejercito, Ang ganda niya. na Miss Manila, Oo. former Miss Manila at former Miss Carnival Queen. Oo. And they have 10 children. Ako kasi ang gumawa ng family tree Oo. ng mga ehersito, kaya napakakulay ng family tree namin. Tapos pangwalo, si Pangulong Joseph Erap Ejercito Estrada, at pangsyam ang tatay ko na si George Estregan Sr. At ang pangsampu ay yung star builder, producer na si Jesse Ejercito. Kaya 10 magkakapatid po. Dito lumaki ang mga yan. Ang anak ni Don Emilio at Doña Maria Ejercito. Dito po lumaki sa bahay na ito. Pero nung panahon ng Hapon po, 1940s, pinalayas kami ng ang mga kamag-anak ko dito sa bahay na ito, kaya kami nalipat ng Sanawan. Minang storya. Nalipat kami ng Sanawan, kaya doon naging mayor si Pangulong Joseph Erap Estrada for 16 years. Yung bahay, oh. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang itsura niya. Hindi nagbabago. Yes. Nung panahon ng Hapon, no World War II, ay pinaalis. Sa persang pinaalis ang aking mga kamag-anak at napunta ang mga lolo't lola ko, mga tsuhin-tsahin ko sa Sanawan City. At ginawa po itong garrison Ito. ng Japanese Imperial Army for 2.5 years. Wow. Ayan. Kaya dito po nagkakaroon ng mga opisyal na pagpupulong ang Japanese Imperial Army. At may mga ilang kwentong may mga pang-aabuso na ginawa sa mga comfort women. Oo. Kaya nung ako'y tumira dito nung taong 2000, bago ako maging mayor ng Pagsangan, Laguna, talagang marami po nagmumulto. Ay, ganun. O, sa luma ng bahay na ito, talagang hindi maiwasan. Merong nangahatak ng paa, may sumisigaw, may umiiyak, may naglalakad na nakaboots, merong makaladkad ng kadena. Ganun? Kaya Ikaw mismo, narinig mo yan? Oo, kami ng wife ko, na si Mayora Maita Ejercito. Ba't di kayo natakot? Nasanay na rin kami through the years. Tapos lagi namin pinabibindisyonan at pinapapungsoy. Kaya, So ngayon, wala na? Paunti-unti na lang? Marami ng tao kasi lagi dito. Ang aming pamilya po ay pamilya ng mga debotong Katoliko. Kami ay talagang mga madadasaling pamilya. At kami po ay mga deboto ng Mahal na Birheng Guadalupe. Mahal na Birheng Guadalupe. Ayan, yan po. Kami ay mga deboto ng Mahal na Birheng Guadalupe. Ito ang twin staircase. No? Twin staircase to. Original design po itong twin staircase na ito. From the original, ha? Yes, Hindi binago yung loob, hindi yung binago, interior. oo. Oh, Norma Villesa. Yeah, may Norma Villesa painting po tayo. Oo. At saka Rene Robles. May Rene Robles tayo. Oo. Angelito Antonio. Angelito Antonio, yes. Ano mga binago mo rito? Simula nung ikaw ay naging caretaker. Kinumission natin si Architect Chito Antonio sa pag-renovate. Kasi napakahusay at napakagaling. Kaya kinumission natin si Architect Chito Antonio. Dati ang may-ari nito si Erap. Yes, itong bahay na ito ay communalis dati, 10 magkakapatid. Binay-out kami ni Pangulong Joseph Erap Estrada na siyam na kapatid niya. At ako ang ginawang caretaker noong taong 2000. At nung ako naman ay nagwagi bilang gobernador ng lalawigan ng Laguna, ay binenta na po sa akin ni Pangulong Erap ang bahay. Kaya napunta sa'yo.
nung hindi nagwagi bilang presidente ng Pilipinas, si Pangulong Erap, noong 2011, ay binenta po niya sa akin yung bahay ng 2011. Kaya nagbigay ako ng first payment, 2011, at ako'y governor ng Laguna noon. At noong 2013, bago mayor ng Manila si Pangulong Erap, ay nag-full payment na po ako. Ayun. So ikaw lang talaga may-ari Kaya nito? ako na po ang owner nitong Don Porong Ejercito 1912 Ancestral Mansion. Gaano kahirap i-maintain itong bahay na ito? Well, it's a 1 hectare property, kaya every 5 years ay ine-maintain po natin at napakahirap kalaban ng anay at saka bukbok. Oo naman, no? Kasi puro nara at kahoy, no, ang bahay. Kaya ang maintenance at renovations every 5 years. Nung una itong nirenovate ni dating Pangulong Erap, ano itsura niya? Wala, ano talaga, puro poste lang at saka yung veranda. Oo. Nandun pa yung facade. So, malaki ang pinagbago ng bahay. Pati interiors ay nakatulong po ang aming ninang sa kasal na si Bering de Asis. Uy, ninang ko yan. Ninang namin sa kasal ng wife ko na si Mayora Maita Ejercito. Napaganda ang interiors, pati ang cortina, pati ang mga painting, pati ang furnitures, pati ang mga ilaw. Ito po yung kwarto ko. Dito po ako natutulog. Pero wala nang multo ngayon dito. Ito yung aming patrona, Our Lady of Guadalupe. Si daddy mo? Ito, father ko. Ikaw yan? Yes, ako yan. Wow! I'm 24 years old. Bagets na bagets, 24 years old tayo dyan, 24 years old. And si Guadalupe? George Estregan Jr. and Senior. Ito kwarto mo? Dito ako natutulog. Pati kama, luma rin, itsura. Galing kay Jolisa po lahat yan. Kay Bering de Asis. At kay Joan, kumare din namin si Joan. Anak ni Tita Bering. Ayan. Ito desk mo? Yes. Ito ang desk ko. Parang opisina ko na rin. Si Mayora. Si Mayora. Pati pintuan, ito original pa rin ba to? Yes, Nara yan, Nara. Hindi na original yan. Pinagawa na rin yan. Nara yan lahat. Amazing. At least yung foundation na preserve talaga, no? Yun ang importante. Ito, regalo sa akin ng lolo ko ni Don Emilio. Ako ang favorite, anak apo ni Don Emilio eh. Kasi Emilio III ako eh. Kapangalan. Kapangalan. Ang pangalan namin galing kay General Emilio Aguinaldo. Kaya ginawa ko yung pelikulang General Emilio Aguinaldo. Ayun, tribute to President Aguinaldo. Yes, mga taga Cavite City kasi kami talaga eh. At saka lahing Pagsanghan, Laguna. Yan. Kaya third cousin namin si Bong Revilla, mga Bautista. Mga lahi ni Haling Solomon, ano? Bautista at Ejercito. Doon tayo sa dining. Kaya tipoto tayo ng Our Lady of Manawag also. Uy. Yan. At saka Cebu. Santo Niño. Regalo sa akin ni Governor Gwen Garcia na Cebu. Kasi sister province ko nung Laguna, governor ako. Sister province ko ang Cebu. Ang maganda dito sa berandang to, talagang sabi ng feng shui expert namin, facing the east, no? Kaya nung ginawa ito ng lolo ko ni Don Porong Vasquez Ejercito noong 1912, talagang alam niya na east ay swerteng facing the east ang isang tahanan o bahay. Maganda sa feng shui. Maganda sa feng shui. Ito na yung entrance eh. So maraming party na naganap po dito. Maraming party. Lalo na nung naging mayor ako at naging governor, ang daming masasayang alaala. Maraming memories. Yes, very memorable. Mukhang kinakaroon yung mga Christmas decoration dito sa bahay na to Hindi, mahilig ka. Pati wife mahilig ko. Pati yan. Si Mrs. yan, na mahilig sa kanya. Si Mayora Maita, may Belen pa, guys. Sa Belen. Kailan nyo balak tanggalin ang mga Christmas decoration? May Christmas tree pa araw-araw Christmas dito eh. Araw-araw Christmas. Hindi naman tinatanggal yan? Wala nang tanggalan. Wala nang tanggalan. Dito nag-organ si Mayora. Mahilig mag-organ yun. Yan. Welcome to the dining room. Ganda. Yan ang dining room natin. Ganda. 12-seater. 12-seater ang ating dining room, 12-seater. Na-maintain mo talaga yung yung old feel ng bahay. 24 years na kasi ako nakatira dito, kaya every 5 years, renovation, maintenance. So, yung family namin, ito si Mayora Maita, of course. Tapos ang eldest ko, si Eric.
Si Eric, siya ay isang producer, singer, director, actor sa Viva Records. Yan. Businessman yan, entrepreneur. Tapos si John Paul Jet ay counselor, second term ng Pagsangan Laguna. Tapos si Jericho ay graduate ng political science sa La Salle University, athlete, sportsman, at artista rin. Siya yung gumanap na Batang Asyong Salonga at Batang Emilio Aguinaldo. He's running for Vice Governor of the province of Laguna with Sol Aragones, Governor Sol Aragones. Maria Guadalupe, she just graduated sa DLSU. She's taking up law. Naglalaw siya ngayon sa DLSU. And she will run for board member of the province of Laguna, 4th District board member. At may ang dalawa kaming bunso, si Juan Diego. Siya kasi nag-appear si Maria Guadalupe kay Juan Diego. Kaya si Juan Diego, 9 years old, La Salle, Green Hills. And si Maria Gabriela is 8 years old. Galing La Salle, Green Hills, nasa ICA ngayon, Immaculate Conception Academy. Para mag-aral ng Chinese. Laki pala ng family nyo. Anim lang. Mas malaki si Don Emilio, 10. Mas malaki si Erap. 16 yun, 17. 17. Marami inspirasyon. Tingnan mo yung family tree na ginawa ko. Yung family tree. Kung gusto nyo makita yung family tree nila, nasa Facebook naman yan, no? Yes, yung Ejercito family tree na ginawa ko for 2 decades, ay makikita po ninyo ang Ejercito family tree sa Don Porong Ejercito 1912 Ancestral Mansion Facebook page. Guys, kasama na natin ang idol ng marami, Gov. E.R. Ejercito. Gov, welcome to my channel. Hoy, Amen. nag-enjoy ako dun sa tour natin kanina. Na-amaze ako kung paano nyo na-maintain yung ancestral house na ito. Magastos. Hirap i-maintain. Magastos. 1 hektarya kasi ito. Every 5 years ang renovation ko dito. Tapos ang kalaban ko dito, anay at saka bukbok. Ako lang ang nagmalasakit sa pagsanghan. Ako lang ang bumalik dito. Kasi lahat nag-focus sa Sanawan. Oo nga. Dahil doon na kami lahat lumaki sa Sanawan City. So ako lang ang naglakas loob na bumalik dito nung taong 1998. Ako lang ang naglakas loob na lumabang mayor. Naging mayor kasi ako ng Pagsanghan Laguna 2001. Unfortunately, nakakulong ang aking tsuhin na si Pangulong Joseph Erap Estrada. Nakulong siya ng 2001 hanggang 2007, 6 years and 6 months. So mayor ako noon. Ang presidente noon si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nakasayang. Kung si Pangulong Erap ang presidente noon, ako ay mayor, siguradong maraming proyekto ang maibibigay niya sa aming ancestral home. Matagal na itong interview na ito dapat kaso nga na-delay hanggang sa, yun nga, nawala si Mayor Mayta. Labas-pasok sa Miss Hospital, St. Luke's. Hindi namin alam yun, no? I mean, hindi ko alam na ganun pala pinagdadaanan. Hindi ko lang masabi sa'yo, pare. Pasensya ka na. Pero meron palang ganun, no? Actually, 10 years ang battle ni Mayora Mayta sa cancer. Nag-umpisa yung kanyang cancer noong taong 2014, nung illegal. Lihitimo na tinanggal ako bilang lihitimong gobernador ng lalawigan ng Laguna ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa kasong overspending na na-dismiss ngayong taong ito, 2025. Na-dismiss na ngayong taon? Talagang trauma sa amin noon. Ako'y nakapaglaban ng mahigit 2 linggo. Tapos ang dami kong supporters sa loob ng Kapitolyo ng lalawigan ng Laguna. At pinapadlock ko noong taong 2014, May, ang lahat ng gate, entrance at exits. 2 gate sa harap, 2 gate sa likod. Pinakadena ko, pina-welding ko, pinapadlock ko, sinalansan ko mga 10-wheeler. Wala talaga makadaan sa 4 na pasukan at labasan ng Kapitolyo ng lalawigan ng Laguna. After a couple of weeks, tumawag po ang aking tsuhin, si Pangulong Joseph Erap Estrada. At over a private conversation, sabi niya sa akin, pupunta ako dyan. Mag-usap tayo para walang masaktan. So, sabi ko, sige Tito Joseph, pero hindi ka makakapasok.
Dahil pinapadla ko, pinawelding ko, may nakasalansan ng mga 10-wheeler sa mga gate. Hindi siya nagsalita. Sige. Aba, dumating. Naka-helicopter, pare. Nakalusot pa rin siya. Naka-helicopter. Oo, nakapasok. Oo. So, sa madaling salita, ay, pinaakyat ko siya sa aking opisina sa second floor ng old provincial capital building na pinag-ayos ko. Pinaganda ko. At 25 minutes kami nag-usap. Sabi sa akin ni Pangulong Erap, alam ko naman na ang turing mo sa akin, pangalawang ama mo dahil namatay na ang tatay mo, si George Stregan Sr. na. Makinig ka sa akin. Nung tinanggal ako ni Cory Aquino noong 1986, lumaban kami ni Fernando Po Jr. Mahigit 2 buwan. Gumastos kami na malaki sa pagkain, sa mga vigil, sa rally, dyan sa old municipal building ng Sanawan City. Pero maraming nasaktan. May mga Muslim pang nakialam. Mga tao ni San Pascual. So para walang masaktan at mawala ng buhay dito sa Laguna, huwag ka nang gumaya sa akin na lumaban ng mahigit 2 buwan. 2 linggo pa lang, kaya't bumaba na lang tayo, ilaban na lang natin sa Supreme Court. Ako nang bahala sa'yo. So after 25 minutes, nakinig po ako sa kanya dahil ang turing ko sa kanya, pangalawang ama na at idol ko pa, mentor ko pa, advisor ko pa. Paglabas namin, nagsalita siya at sinabi niya sa mga leader ko na bababa nga kami. Unfortunately, nagalit yung mga leader ko. Minumura nila ang tsuhin ko. Sana hindi ka na namin pinapasok. Ganyan. Kung ano sinasabi. So inagaw ko na yung mic. Pinaliwanag ko na lang na makinig na lang po tayo sa aking mahal na tsuhin dahil naranasan na niya. Noong 1986, ang illegal na pagkatanggal sa kanya bilang mayor ng Sanawan City. Naranasan na niya ang illegal na pagtanggal sa kanya bilang presidente ng Pilipinas noong 2001. 2 linggo siya nakipaglaban. Pero para walang masaktan sa EDSA, bumaba na lang siya at dumaan sa backdoor sa Pasig River. So, para walang masaktan po dito sa atin at walang mamatay, handa po akong tanggalin ang aking bulletproof vest at ibaba ang aking mga Armalite 5.56 at mga baril. At maghunos dili po tayong lahat pag po tayo magpapadala sa galit para walang mamatay dito sa atin sa lalawigan ng Laguna. Makinig na lang po tayo kay Pangulong Joseph Erap Estrada. So, sa madaling salita, bumaba po kami ng Kapitolyo. Iyakan po lahat, iyakan. Kaya't na, ay nagpa-flashback sa akin, pare, pasensya na, talagang nakakalungkot. Iyak ng iyak yung mother ko, iyak ng iyak yung asawa ko, si Mayora Maita, pati ang anak ko lalo, si board member Julia Maria Guadalupe ay iyak ng iyak. At laging sinasabi ng anak ko, why? Bakit nangyayari to? So, sa madaling salita, bumaba kami at sumama na ako kay Pangulong Erap at na-disperse na yung mga tao. Nilaban namin sa Supreme Court. Umasa ako na mananalo kami pero sabi nga ng mga political analyst, mahirap kalaban ng Malacanang. Mahirap kalaban ng presidente ng Pilipinas. Dahil ang utos ng hari, hindi nababali. Kaya't pinaliwanag ko na lang sa aking mga kababayan na huwag kayong mag-alala. Ako ang gobernador ninyo ngayon at magpakailanman. Antayin ninyo ang pagbabalik ng Agila. Yun po ang sabi ko sa kanila. So yun po ang naging umpisa ng political stress na binabanggit ng internal medicine doctor namin sa St. Luke's, Quezon City. At wala naman po sa lahi ni Mayora Maita ang cancer. Kaya dahil sa political stress, dinibdib niya masyado yung pagtanggal sa akin bilang gobernador na wala namang basehan. Nag-manifest ang kanyang cancer cells at na-develop siya ng breast cancer, stage 2. Pero ang naunang nagkaroon ng breast cancer bago siya, after tinanggal akong governor, ay ang mother ko. Ang mother ko teacher sa UP Diliman. At sabi niya, yung doktor namin, yung mother niyo nagkasakit din ng breast cancer because of political stress. Na-stress din yung mother ko doon sa pagtakatanggal sa akin ni Noynoy Aquino bilang lehitimo at halal na gobernador ng Laguna. So ang unang nagka-cancer ang mother ko, breast cancer stage 2. Nagumaling din naman.
Yung si Mayora Maita, gumaling din ng kanyang cancer stage 2. Noong 2017, pina-opera ko, pina-chemo radiation, naging cancer-free. Pareho sila naging cancer-free. Unfortunately, yung mother ko, nag-metastasize. Kumalat yung kanyang breast cancer, sa cancer cells sa ovary. So, namatay ang mother ko before the pandemic, year 2020, because of endometrial cancer. 2020. So, si Mayora Maita, natapos niya yung 9 years bilang mayor ng Pagsanghan. Naging LMP president siya, Presidential Liga ng mga Mayors ng Laguna. Then, she became vice mayor of Pagsanghan, Laguna. 2022, lumaban ulit siyang mayor para matapos nga yung mga programa namin dito sa Pagsanghan. Fortunately, laganap ang dayaan sa aming bayan. So, na-stress na naman si Mayora Maita, na-smartmatic, hindi siya nagwagi dahil sa dami ng mga flying voters. Bumalik ang kanyang cancer cells. Nag-metastasize, naging endometrial cancer din. Very similar to the cancer of my mother. Nagkaroon siya ng endometrial cancer stage 4. Dako, stage 4 na. Stage 4. So, nag-meeting kami, yung mga doktor ng St. Luke's, Quezon City, 12, dami. Parang metro ng taxi. Grabe. Labas-pasok kami sa ospital sa St. Luke's. Talagang hirap na hirap kami. Naka-attend pa si Mayora ng kanyang birthday celebration. At naka-attend pa siya sa graduation ng anak namin na si Julian, ng cum laude sa DLSU. Naka-attend pa sa birthday ng anak namin na si Diego sa Shangri-La. Nung na-confine siya nung July, birthday pa ng anak ko yun, July 12. Nag-uusap kayo ng mga doktor niya, pinipilit siyang operahan. Nagtatalo kami ng mga doktor niya. Gusto kasi ng doktor niya, endometrial cancer. Gusto ng doktor niya, tanggalin lahat. Tanggalin niya ovary, uterus, fallopian tube. Sabi ko, wag na. Ang dami ko naging pasyente na ganyan ang tinulungan. Pag stage 4, hindi na dapat kinagalaw yan. Dapat alternative medicine, organic, dali na Singapore. Para si Dr. Willie Ong, para si Chris Aquino, Singapore, alternative medicine, organic. Hyperbaric, di ba? Tapos yung mga drip, high dose of vitamin C, etc. Di ba alternative medicine? Wag nang operahan. Wala eh. Mapilit yung mga doktor. So, si Mayora na ang nag-decide. Kasama yung sister-in-law ko. Sila ng dalawa nag-decide. Magpa-opera na tayo kasi gumaling naman yung breast cancer. Di siguradong gagaling naman tong endometrial cancer. So, tinanong ko, doktor, ano ba yung survival rate of survival, yung chances of survival? Ilang percent? Sabi, ang sagot sa akin 50-50. Ako, grabe. So sabi ko, napakalabo namang sagot yun, Dok. So I was against that operation. So, deciding factor yun. My wife decided and my sister-in-law decided to go with the operation. So, wala na akong nagawa. So, tama yung sinabi ko. After nung operation, wala. Nag-deteriorate na siya. Nag-deteriorate na. She was bleeding every day, profuse bleeding. Every day, may lagnat. Kaya butas-butas na yung kanyang mga braso at paa because of the different antibiotics just to control the fever, daily fever. And then, aside from the profuse bleeding and aside from the daily fever, nag-metastasize na yung kanyang cancer cells sa intestines. So, hindi na nag-operate ng normal yung kanyang intestines. So, she couldn't eat, she couldn't drink. Everything was on dextrose. There was this NGT to save her, to feed her every day. But she was vomiting every day. So, hirap, no? We saw her in pain. It was very, very, very painful. Hirap. It was very painful. Very painful. Alam ba niya na mawawala siya noong mga panahon na yun? The doctor, we had 12 doctors eh. We always had Zoom meetings. Wala silang sinasabing yung, iba usually
pag cancer patient, sasabihin sa'yo, may tanning ka na, di ba? Parang father ko. Nung namatay yung father ko because of cancer of the bones and blood, 1 year lang eh. Sinabi na ng doktor sa amin, may tanning na yung father nyo, 1 year na lang. So alam namin, parang father ko eh, nung namatay siya, we saw him in pain. Cancer of the lungs, cancer of the bones, cancer of the blood. Ang daming naging sakit ng father ko eh. Multiple myeloma. So at the end of the day, pneumonia ang pumatay sa father ko. Yeah. So we saw him in pain. So ganun din, may tanning. Pero yung sa wife ko, wala eh. Walang tanning. We were still hoping and praying na a miracle will happen. Diba? Kung hindi mag-succeed, dalhin sa Singapore, di ba, for alternative medicine. Pero mabilis. Mabilis. Mahal nga lang. Eh si Dr. William, buhay pa eh. Oo nga. Si Chris Aquino, buhay pa. So marami akong kaibigan na pumunta doon, buhay pa. Basta pag stage 4, wag ka na magpa-opera. Yeah. Yun ang pinagsisihan ko. Dapat pinaglaban ko. Wala na akong nagawa kasi si Mayora na at ang sister-in-law ko nag-decide. Wala akong magawa. Pero I was against it. Ano mga huling binili niya sa'yo? Wala kasing we were hoping na she will get well. She will feel better. Walang mga bilin eh. Basta sinasabi lang niya lagi take care of the kids. Well, I always take care of the kids. Maayos naman tayong di ba? Ama ng mga bata. I always take care of the kids. Alam natin ang ating responsibilidad. Alam natin. I know what to do and what not to do. Alam naman natin ang ating obligasyon and duty as a father. Kailan lang, di ba? It happened. 2 months lang. 2 months pa lang. Kaya medyo nag-a-adjust pa lang kayo. Parang nabibiyak pa yung puso ko pag naalala ko. You haven't accepted it, no? Hindi ko maalala. Hindi ko ayaw tanggapin eh. Parang hindi ako makapaniwala. Ang bilis eh. Kasi akala ko maayos eh. I thought I could fix things. Di ba? With the new technology, di ba? Wala. Alam mo, inabot ng 15 million yun. Yung pagpapagamot niya? Itong 4 months. 4 months pa lang 4 months lang. July, August, September, October. She died November 3. Grabe. 15 million yun, pare. Wow. Di ba, sana ka mabubuhay eh, no? Sana ko nabuhay. Kaya ako sinisisi ko yung mga doktor na yun. Pero yung mga anak mo, malalakas ang loob nila, no? They don't show their, Hindi, headstrong naman, headstrong. Kasi pagkalungkot nila. Mga athlete kasi kami. Ako, I am an athlete. Si Mayora, athlete yan eh. MVP volleyball player yan, track and field. Nagba-bodybuilding pa yan eh. Di ba? Kasama ni Jackie Lu Blanco dati. Yeah. Pero pag kayo na lang, I mean, siyempre, lumalabas din yung sadness, no? Tao. Pero headstrong naman yung mga bata. Headstrong. Pero siyempre, we have to talk every day kasi we're stuck with each other. It's forever, so we have to help each other. Right. Family first, di ba? Family first. Ano mong namimiss mo kay Mayora? Hindi, maingay yan. Loudspeaker yan. Kumakanta pa yan. Mahilig sa music yan. Kumakanta yan. Loudspeaker, ingay yan. Di ba? Yan namimiss ko sa maingay sa bayan, maingay. It's hard to accept that my mother is not here anymore, but spiritually and every day we always think of her. Home will never be the same without her. We've fully accepted that she's not having a hard time anymore due to her sickness. So there. Have you accepted? Honestly, it's not easy to lose a person in your life, especially your parents, right? It's like you just have to grow with the pain. That I can't really say much, but that's just how simple it is. Grow with the pain. Grow with the pain. Yes. Let the pain strengthen you. Yes, yes. Kasi hindi siya nawawala eh. You just learn how to live with it. Live with the pain. Yes. What do you miss most about your mom? Especially, of course, malaking difference na wala siya. I miss her laugh. Sobrang kasi parang siya yung
megaphone or like Siya yung maingay sa bahay. Siya Siya yung maingay sa bahay. Siyempre, wala na yon. It's big difference talaga. And, you know, it just takes time talaga to accept it. And what I learned is that we have to accept it. Take it day by day that she's not here anymore. But Isa din sa mga napagpasahang responsibilidad dito sa bahay is home chores. Now that she's not here, kami na gagawa ngayon ng mga gawaing bahay. Yung paglilinis, pag-organize ng gamit, to keep sure that everything na pangangailangan dito sa bahay is there. Most especially, meron pa kaming dalawang kapatid na mas bata sa amin. Bale, hindi lang pagiging kapatid sa kanila, kundi pagiging magulang na rin sa kanila. Kasi what they will miss out, lalo na sa siblings namin na mas bata, is the motherly love. So ngayon, kami na bilang magkakapatid ang mag-aasikaso nun. Manang kamatayan, itong nangyari sa wife ko, kay Mayora Maita, nakakatakot. Namatayan na ako ng tatay, namatayan na ako ng nanay. Namatay na ako ng anak. Namatay na ako ng asawa. Ang kamatayan po, ang kamatayan po ay parang magnanakaw sa gabi. Magnanakaw ang kamatayan. Hindi mo inaasahan. Kaya maging handa po tayo sa kamatayan. Death is like a thief in the night. It will come in the most unexpected ways and time. Sabi nga ng mga elders, you are very, very lucky if you die at the right time, in the right place. But you are very unlucky if you die at the wrong time, in the wrong place. Hindi ka takot Kaya, mamatay? you have to face reality. We have to face reality. Lahat tayo mamamatay, pare. Lahat tayo mamamatay. Hindi ka takot mamatay? Ayoko pa eh. Ang dami kong, anim ang anak ko eh. Ang dami kong mahal sa buhay, ang dami kong nahalagaan tao, ang dami kong tinutulungan eh. Ang daming umaasa sa akin, kaya ayoko pa mamatay. Yun, dinadasal ko lang araw-araw kay Lord. Lord, wag muna. Di pa ako handa. Anim ang anak ko. Ang daming umaasa sa akin, ang daming kong mahal sa buhay. Ang daming kong tinutulungan tao. Wag muna. Namatay na tatay ko, nanay ko, anak ko, asawa ko. Wag muna ako. 60 pala ako eh. Life starts at 60. Tagal pa yan. Tagal ka pa mabubuhay. Hindi, masamang damo tayo. Masamang damo tayo. Hindi naman totoo yan. Hindi ka masamang damo. Masamang damo tayo. Matagal pa tayo. Para kang sino yung mga karakter mo sa pelikula. So, mukhang masama lang, pero hindi. Deep inside. Hindi, mabuting kaibigan, masamang kaaway. Ay, ganun ba yun? Mabuting kaibigan ako, masamang kaaway. This is my museum. Yung museum. Museum? Museum namin ni Mayora Maita. Yan dito yung mga political memorabilia at saka yung mga pelikula ko, yung mga awards ng mga pelikula ko. Sa Asyong Salonga, sa Emilio Aguinaldo, Boy Golden. Wow, winelcome tayo ng mga karakter mo Si Asyong Salonga, saka si Governor, ER, nagbabantay. Galing Kuwang-kuwa. Iconic to si Asyong Salonga. Asyong Salonga. Is that your, most, parang kumbaga, critically acclaimed movie? Dalawa sila, ng Asyong Salonga, Manila Kingpin, yung Hari ng Tondo, at saka yung El Presidente, the General Emilio Aguinaldo story. Ano pinaka mas gusto mo sa lahat ng mga nagawa mo?
Pareho eh. Pare-pareho lang. Oh, pareho. Ang favorite ko yung Asyong Salonga at yung Emilio Aguinaldo. Yung isa meron kasi gangster, yung isa presidente. Oo nga. Saka may significance sa history to, yung ng buhay nyo, no? Ni Erap. Oh, yes. Oh. Ginawa rin niya to eh. Di ba? Yung movie na to. 1961, si Pangulong Erap. Ginawa ni Pangulong Erap ang Asyong Salonga 1961. Yun ang gumawa kay Joseph Estrada. Black and white. 1978, ginawa ni Rudy Fernandez, naninong din namin sa kasal, 1978. Kinoproduce ko ito ni 1988. Kinoproduce ko yan. At doon ko nakilala si Mayora Maita. Ayun. Leading Nagsimula lady love ko. story nyo. Oo, doon. Sa Asyong Salonga. Yes. At noong 2010, pinuduce ko ulit. Kasosyo ko si Ramon Ang, Maylin Enriquez, at saka ang CMB Productions. Ayan. Okay. Pasok tayo sa loob. Okay. Paring Asyong, ayos ba? Okay lang, Asyong. Hari ng tondo. Okay lang ako dito, Asyong. Ganda ng storya. Sabi niya, ang nabubuhay sa baril din namamatay. Agree or disagree? At saka, sabi din niya, masarap mamatay sa kamay ng kaaway, pero masakit mamatay sa kamay ng kaibigan. Lalim. Yun yung mga iconic na... Mga hugot lines. Hugot lines si paring Asyong. Okay. Pasok tayo sa loob. Okay, si Gob. Gob, number 1. Okay. Kaya lang, nanakaw yung salamin eh. Yan, welcome to our museum. Yan, wow. Welcome to our museum. Wow. Gym na rin, ha? Gym and museum. Gym. Nag-Mr. Philippines tong anak ko eh, kaya nagtayo na ako ng gym. Lahat ng anak ko nagbabarbell eh. Ito office mo? Yes, ginawa ko ng... Ito yung ito yung office ko ng governor ako. Okay. Pinagaya ko yung upuan ko at saka yung at lamesa. Pinagaya ko yan kay Idol Apolacay, Ferdinand Marcos. Ganyan yung silya ni Pangulong Marcos. Ganyan ang itsura, no? Ganyan ang itsura. At ito, sa lamesa mo, may napansin tayo rito. Ano tong script na Asyong Salonga rito? Ito yung ito yung unang-unang script ng Asyong Salonga. Noong 1988. Yung kay Erap o yung sa'yo? Hindi, yung sa akin. Ito Nung na. unang ginawa ko. Yan. Ayan. Ayan, oh. Wow. Unang research yan. Research, no? Kailan namatay si Asyong? 1951. May Robin Padilla pa. Hindi, si yan? Erap. Si Erap ba yan? Kamukha ni Robin, no? Si Erap yan. Idol ni parang Binoy si Erap. Diyan sumikat si Erap. Pare-pareho kami ni parang Robin. Yung idol namin, James Dean. Ang idol ni Erap, Pangulong Erap, James Dean din. James Dean din. Kaya yung... Pablo Santiago pa. Bakit na-decide mo na i-remake yung Asyong Salonga? Idol, kasi nung namatay yung father ko, nung namatay yung father ko, si George Estregan Sr. noong 1988, ang naging father figure ko after my father, si Pangulong Erap na. So pinag-aralan ko yung success story niya. Kayo ba to? Yes, ako yan. 2 years old. 2 years old. Grabe. 2 years old. So, it's show. And Erap. May dedication pa. 2 years old. Ninang ko sa binyag si Senador Loy Estrada. Si Mayor, nandito. Ito. Ayan. Si Mayora at si Erap. At ito, ano itong picture na to? Luman-luma na to. Si Mayora Maiten. Kailan to? Movie nyo ba to? Hindi. Ano lang. It's an old picture. Bata mo pa rito. Mayor ako na yan. So, andito pa rin yung original na manuscript ng research ng Asyong Salonga na ginawa ni Gob ER. Itong susunod ko rin gagawin. Asyong at si Alembong. Meron pang sequel yan? May remake kaming gagawin. Ikaw rin gaganap na Asyong? Yes. Sino ang didiglate mo rito? Confidential pa. Wala pa. So, pero siguradong maganda. Yes. Daming trophy, Ito yung mga awards ko as when I was mayor of Pagsangan. Twice po tayong nanalo na 10 Outstanding Mayor of the Philippines. Out of 1,500 municipal mayors, binigyan tayo ng DILG at ng Senado, headed by Senator Nene Pimentel, na mentor ko.
at DILG Secretary Joey Lina, binigyan tayo ng award na 10 Outstanding Mayor of the Philippines nung mayor ako ng Pagsangan, Laguna. 10 lang po kami. Binigyan ng 10 Outstanding Mayor of the Philippines out of 1,500. Wow. Tapos nung governor naman ako, binigyan ako ni Pangulong Noynoy Aquino ng Presidential Lingkod Bayan Award. Wow! The highest award for an elected public official. Yan. Yan po yun. So hindi mo talaga makakalimutan si President Mahirap Noynoy. kalimutan talaga si President Noynoy Aquino. Okay. Ayan, marami po tayong award as mayor and governor. Ito, At, mga FAMAS. Marami rin tayong award sa Asyong Salonga, sa Hari ng Tondo. Marami. Oh, Naka wow! 42 awards Ang ang dami. naka 42 awards ang Asyong Salonga. Yun. Oh. Ayun. Naka 42 The awards iconic ang movie. Asyong Salonga. Asyong Salonga. Naka 42 awards. Manila Kingpin ang title. Naka-4 na best actor ako dito eh. Oo. Isa na lang, Grand Slam na eh. Oo. Parang nadaya yata ako sa MMFF. Kung nakuha ko yung MMFF, Grand Slam na sana. Grand Slam na. Pero no? naka-4 na best actor ako dito. Ilan ang awards mo dyan sa FAMAS? Dito, madami. Madami. Sa FAMAS, madami. Ito oh. Kita ko, dami trophy eh. Parang collection ng mga trophy to eh. 11 yata ito, 11 Oh my isa. gosh, ang dami. Ito sa baba, Hindi, Siyam pala. Siyam. Ito, Luna Awards. Luna. 5. 5. O dito may Luna, may FAMAS. Sa Aguinaldo. Sa Aguinaldo, madami. Mas maraming award yun, yung Aguinaldo. Aguinaldo, 44 awards to eh. Tapos ang dami mo Star Awards. Oo, sa MMFF, Oo. sa Star Awards, sa FAMA, sa Luna, sa Gawad Pasado, Gawad Tanglaw. Oo. Madami. Multi-awarded talaga, no? Oo. Pati Boy Golden, marami rin award. At saka ang Aguinaldo nanalo sa New York. So Film Festival na Wow. Best World Showcase Film. Yung El Presidente. Because it's critically acclaimed, no? Yes. The movie. Ito yon, Emilio Aguinaldo, Yes. El Presidente. Actually, pare, dalawang ano yan eh, dalawang version. Isa para sa Metro Manila Film Fest, yung El Presidente. Tapos, hindi pa ako nasiyahan, na humiling ang DepEd ng mas detalyadong version. Nag-shooting pa kami ng 1 week. So, yung MMF version ng El Presidente, nag-shooting pa kami ng 1 week. Pinaganda pa namin for the DepEd and SHED version. Oo. Nakakalungkot, ano? Yung ibang producer na Maca Bonifacio, sinisiraan si Aguinaldo. Ginawa yung pelikulang General Luna, na puro paninira kay Aguinaldo. Ginawa yung pelikulang Goyo, puro paninira kay Aguinaldo. Ginawa yung pelikulang Bonifacio, puro paninira kay Aguinaldo. Hindi ko mo ako'y taga Cavite City. At ang pangalan kong Emilio Ramon ay galing kay General Emilio Aguinaldo. Dahil ko siya'y pinroduce at pinagbidahan at pinagtanggol, sa totoo lang po, maraming accomplishment si Aguinaldo. Unang-una, ang Philippine flag, ang bandila, ang watawat, hanggang ngayon, dahil po yan kay General Emilio Aguinaldo, number 1. Number 2, ang ating pambansang awit, Lupang Hinirang, Bayang Magiliw. National Anthem, Emilio Aguinaldo yan. The first Philippine Constitution in Malolos Congress, Baraswain Church, na unite ni Emilio Aguinaldo, ang Luzon, Visayas, Mindanao, may mga deputado, congressman. The first Philippine Constitution, dahil kay Emilio Aguinaldo. Ang first Democratic Republic in Asia, Emilio Aguinaldo po yan. The first Philippine Army, pati Philippine Military Academy, kaya nga Aguinaldo Cat, pati Espada, Aguinaldo po yan. At hindi naman po si Sakay ang unang Pangulo, hindi si Bonifacio ang unang Pangulo, hindi si General Malvar ang unang Pangulo. Pag pumunta ka sa Baguio, White Mansion House, sa Gallery of Presidents, Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo. Pag pumunta ka sa Malacanang Palace, Gallery of Presidents, Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo. Kaya pinagtanggol ko dito si Emilio Aguinaldo. At kinonsolidate ko lahat ng mga Philippine historians sa bansang Pilipinas, kasama na ako. Lahat ng mga libro, binili po namin, binalanse namin ang istorya. Kaya pinakita namin dito sa pelikulang Emilio Aguinaldo ang totoong mga pangyayari. Ang pagkamatay ni General Luna, pagkamatay ni Andres Bonifacio at kanyang kapatid,
ang pagbenta ng Pilipinas sa Pact of Biak na Bato, ang pandadaya sa Tejeros Convention. Pinaliwanag po namin lahat yan dyan. Dahil yan ang mga issue na ginawa ng mga Amerikano nung tumakbo si Emilio Aguinaldo na Pangulo noong 1935 presidential elections. Ang kalaban po niya yun, ang puppet president ng mga Amerikano na si dating tenyente lang ni Aguinaldo na si Manuel Quezon. Kaya matuto na po tayo sa pagkakamali ng kasaysayan. Panoorin niyo po ang Emilio Aguinaldo. Paano mapapanood? Para you will learn from history's mistakes at hindi tayo maging mangmang sa kasaysayan. Diba? Kasi yung ibang mga historians nagkakaroon ng historical distortion. Kaya hindi na natin malaman kung ano ang tama at mali. Kaya panoorin niyo po ang aking pelikula. Nandyan po yan sa General Emilio Aguinaldo Facebook page. Nandiyan ba yung mga ginamit mong costume? Mga costume ko, Ay, dami. Wow. Asan ang Aguinaldo costume nandun? Ano doon sa dulo? Yan ang mga ginamit niya sa kanyang mga movies. Pero, Gusto mo, ilabas ko dyan. pwede ba? Yung Aguinaldo Tingnan costume. nga natin Aguinaldo. Ilabas ko dyan. Ayan. Wow. Ayun. Kailan niya ginamit yan? Ito yung ginamit na rayadillo, ang tawag po dito, rayadillo. Na costume na ginamit ni General Emilio Aguinaldo sa pakikipagbakbakan sa mga Kastila at Amerikano. Ito din po ang sinuot ng aking kaibigan na si Apple de Ap nung siya ay aking kinomisyon para awitin ang kanyang unang first music video, ang El Presidente. Oh. Si Apple de Ap po ng Black Eyed Peas ang kumanta at umawit ng El Presidente. At yan mismo sinuot niya doon Ito sa MTV? mismo, pareho kami size. Wow. Galing, ano? Yeah, ito mismo ang sinuot ni Apple de Ap. Nasa YouTube po yan, ang title El Presidente by Apple de Ap. Oo. Ano yun, parang ang accurate depiction niya ng suot na ginamit niya sa history? Yes, oh. Ni-research niyo rin yan? Yes, lahat ng paraphernalia, panggera, boots, buckle, barrel, make-up, pati mga damit, lahat ginaya po natin. Pati yung nunal ni Aguinaldo sa mata, ginaya natin. Galing. dito. Ayan. Oh. Oh, wala nang ganyan ngayon, puro ibon eh. Wala nang mga heroes sa pera. Puro hayop. Puro hayop na ngayon. Ano ba kami gusto mo sabihin sa mga kababayan natin? Ano gusto mo sabihin sa kanila? Napaiyak mo ko, walang yaka eh. Hira, mag-mensahe ka na sa mga kahanga mo na matagal ka nang hindi naririnig. Kala ko magkaibigan tayo eh, walang yaka. Kasalanan mo yan. Kung ano-ano kasi pinapainom mo sa akin, ayan tuloy. Sa lahat ng mga kababayan kong Lagunenyo at Lagunense, asahan po ninyo ang pagbabalik ng maayos at mabuting pamamahala sa pamalang lalawigan. Malapit na po ang tunay at totoong pagbabago. Ako po hindi nangangampanya, pero alam na po ninyo ang mga malalapit sa aking puso na tunay at totoong walang bayad ng dungis ang kanilang mga pangalan. Hindi ko na babanggitin, pero kilala nyo na po sila. Magkakaroon po tayo ng bagong Laguna, una sa lahat, 2025. Babae at lalaki ang mamumuno sa ating pamalang lalawigan. Kaya't antayin po natin. Sabi nga, Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Kaya manalo matalo, tanggapin po natin kung sino ang karapat-dapat na magiging governor at vice governor at mga board member ng ating lalawigan. Vote wisely. Ihalal po natin ang mga karapat-dapat na kandidato na may takot sa Diyos at hindi magnanakaw at hindi mga buhaya sa panunungkulan. Ihalal po natin ang mga may puso at malasakit para sa mga Lagunenyo at Lagunense. At para sa mga pagsanghenyo naman, ibangon po natin, gisingin po natin ang tulog na pagsanghan. 6 na taon na pong tulog ang bayan ng pagsanghan.
Ibalik po natin ang saya, sigla, dangal, ganda at liwanag ng pagsanghan. 6 na taon na nabagsak ang ating bayan. Dati number 1 tayo. Gawin po nating number 1 ulit ang bayan ng pagsanghan. Kaya sa inyong mga pagsanghenyo, hindi po magbabago ang pagmamahal ng Pamilya Ehersito. Andito pa rin po si Gov. E.R. Ehersito, kasama si Vice Gov. Jericho Ehersito, Board Member Julia Ehersito at Councilor John Paul Jet Ehersito. Handa po kaming magsakripisyo at magserbisyo para sa inyo. Mabuhay ang pagsanghan, mabuhay ang lalawigan ng Laguna. Laguna, una sa lahat. Sa mga tagahanga mo naman, na mga nagsubaybay sa karir mo sa pelikula. Taga-subaybay at tagahanga natin sa industriya ng pelikulang Pilipino. 4 na lang po kami na mga totoong batang FPJ. Mga brusko barakong action star. Bong Revilla, Ronnie Ricketts, Robin Padilla, at ang kanyang lingkod, George Estregan. 4 na lang kaming natitira, na buhay. Sana tangkilikin po ninyo ang aming mga pelikula at TV shows. Ako po ay may gagawin pang TV show sa GMA7. Katatapos ko lang ng Maging Sino Ka Man at Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. At ginagawa ko po ngayon ang Oplan Exodus sa 44 for God and Country at saka ang pelikulang Apo Lakay, The Ferdinand Edelyn Marcos Story. At marami pang nakalinya. Meron pa po tayong gagawin na pelikula si Asyong at si Alembong na action comedy. Kaya 3 pelikula po ang aabangan po ninyo na pinagbibidahan ng inyong lingkod, George E.R. Estregan. Kasama po ang aking anak na si George Jericho Ehersito. Ayan. Kaya't tangkilikin po natin ang pelikulang Pilipino. Ang tangkilikin natin, syempre, ang show ng aking kumpare. Yeah. Kaibigan. The one and only, Julius Babao. Thank you, boss. Thank you. Thank you. Good luck sa'yo, ha. ER, good luck sa'yo. Thank you. Looking forward sa mga mangyayari pa sa buhay mo. In the future. Salamat po. Thank you. Nice to see you. Thank you. I'm such a fan. Such a big fan. Thank you. I just asked this question, Mr. Ford. Have you ever been to the Philippines? I have. Oh, really? I was part of the making of Apocalypse Now. Oh, my gosh. Yeah. How was your experience like being in the Philippines? Well, I was only there for 9 days, but it was a fabulous experience. What was memorable for you? Well, we filmed at Pak San Han Falls. Yes? Do you know it? Yes, I was there last week. You were? Yes, I was there. What a wonderful environment, a very exciting, vibrant jungle environment. It was fantastic to be there. I hope you can come back soon. I hope so too. Thank you. Anyway, Mr. Ford, this is your first time to be in the MCU. How does it feel to be part of the Marvel Universe? It's just like going to the Philippines. Mysterious, exciting, maybe a little bit dangerous. Because you don't know what's going to happen. It's such an unimaginable reality. Yeah. I'm really excited for this film. So many questions in my head about this movie. But you're playing a role that was played by the late William Hurt. Yeah. Can you tell us the story and how it was offered to you, the role of the President Thaddeus Ross? Well, I was of course I was aware of Bill Hurt's work, and I was grateful when I was asked to continue to play that character after Bill passed away. He did wonderful work, and it was very easy for me to know, seeing what he had done, that there was a very good foundation for this character, that I could extend the character and his experience, the character's experience, because
he'd laid such a firm foundation. So I respect very much what he had done, but what I was being asked to do was something that hadn't happened to Bill in his tenure with the character. So the character is undergoing a process which will reveal to him why he has been the way he has been. So just like our own lives, we learn who we are in midst of our lives, you know? Our lives teach us who we are. And he's not good, he's not bad, he's a human being with frailties, with positive aspects, but his behavior is being guided by mysterious forces behind the scenes. And it's a very interesting progression in his character that culminates in a very spectacular way. So he's somewhat of an anti-hero and a hero altogether. At least I have an idea now. But this is just a curious question. If you were to play another MCU character, like the Avengers, for example, if not President Ross in the Red Hulk, what character would you choose to play? Golly, I don't know. I think I'd really like to continue with Thaddeus Thunderbolt Ross, because he's come to a place where only imagination could take over. Yeah. And I would love to see what the imagination of the people who may be charged with writing another story that includes the Red Hulk. I would like to see what they come up with. Yeah, really excited for you, Mr. Ford. Just a message to your Filipino fans. Hello to my friends in the Philippines. I hope you will enjoy Captain America, Brave New World. Thank you. Maraming salamat, Mr. Ford. That's thank you in the Philippines. And thank you for being a part of my childhood, our childhood. You have always been a hero to us, and up to now, you are still our hero. Thank you, Mr. Ford. Thank you. Best of luck. Bye. Thank you. Bye. 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 Love conquers all para kina Bonifacia at Nilo. Hi teammates! Naalala nyo ba yung vlog interview ko sa viral couple na sina Bonnie and Nilo na more than 30 years pala ang age gap? More than 600,000 views na pala yung interview ko sa kanila. Kung di nyo pa napapanood, i-click lang ang link sa description box para mapanood nyo yung interview ko sa kanila. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Bonnie, ikaw ay ilang taon na ngayon? Mag-73 ngayong May. 73 years old na si Bonnie ngayong May. At ikaw, Nilo? Mag-42 po ngayong December. 42 this December. Paano ang labing-labing? Ay! Julius, di ko pinakayos. Ang second wish ni Bonnie, medyo alam nyo na siguro kasi yan din ang laman sa comment section. Ang wish ni Bonnie ay sana magkaroon siya ng pustiso. Hi! Here's Bonnie and Nilo. At ito'y walang iba kundi ang GAOC. Naku, excited na akong makita kung anong magiging bagong smile ni Bonifacia. Dahil dyan, be, makakasali ka na ng Queen Lola. Okay, nanay. So, ito na. Nakakabit na ang pustiso nyo. Dito ang taguan kapag natutulog. Ayan. At walang problema, nay. So, napag-usapan na po natin lahat ng care instructions, paano po aalagaan ang pustiso, paano po lilinisan, kailan susuotin at tatanggalin. Nakapag-practice na rin po tayo ng suot at tanggal. Ngayon, ang kailangan na lang gawin, testingin. So, ipangkain niyo po siya,
Normal pong mabubulol at mabubulol po talaga kayo, kaya wag po kayo mahihiya. Magtsikahan lang po kayo ni Sir Nilo para masanay po ang dila natin at ang oral tissues natin sa pananalita. Ngayon po, Dok, na may bagong ngipin na yung wife ko, paano po yung kissing scene namin? Naku, walang problema. Very retentive naman po yung upper denture ni nanay. Maganda po ang kapit, so wala pong magiging problema. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.